Hello, ayan. So, good evening to all of you. So, my name is Teacher Enrique Rivera. So, this is our lesson. Okay, ayan. So, that is a financial statement, no? So, credit to Ma'am Jam Imagalang. So, from DepEd, senior high school teacher, and also I use this PowerPoint for the educational purposes, no? For the discussion. Okay. So, tingnan natin. Statement of financial position. That is part of your FabM2. So this is your part 2 of your FabM series, and please study very diligently for this session because statement of financial position pertains to your uh, foundation of your financial statement right away. Sige, start natin. So, start na tayo. I-review muna natin yung mga dapat i-review. So, that is, naalala niyo pa ba to? Ayan, yes, dapat naalala. That is accounting equation. So, accounting equation, assets, liabilities, equity, and sole proprietorship. So, dapat always remember that terms dahil yan ang FABM2 nyo. Okay. So, that is your accounting equation. Your accounting equation is your asset is equivalent to your liabilities plus owner's equity. So, dapat balanse. Kung ano yung asset mo, yung ari-arian mo, balanse doon sa utang mo at doon sa iyong capital. That is your accounting equation. Next. So, that is what you own. That is your assets. Yun lahat ng mga properties mo. Yung pagmamayari ng business. No? Is equivalent sa mga utang mo sa labas. Like bangko, supplier, no? Plus equity. That is your capital, profits, and losses. So, that is what you own. That is your asset. Is equivalent to liabilities. That is what you owe. And your equity is what you get. Magkano mo yung kikitain mo? That is composed of your net profit. No? So, sole proprietorship. Sole proprietorship is also referred to as a solo trader or a proprietorship. Isa ang pagmamayari. So, ito yung mga hindi na kailangan i-incorporate na business. No? Kasi solo sila. So, that is part of your DTI. That is registered under Department of Trade and Industry. That is as sole proprietorship. So, isa ang pagmamayari. So, direct sa kanya ang tax. Kapag magbabayad siya, direct sa kanya. Kasi siya yung kumikita. Wala siyang kahati at wala siyang mga co-ownership. Okay? Now that you na-refresh mo na yung mga dapat i-refresh, that is accounting equation, that is assets is equivalent to liabilities plus owner's equity. Yung assets mo, that is you, what you own. Ano yung pagmamayari mo. It's equivalent to liabilities, that is what you owe, and your equity is what you get. That is your net profit. So that is the accounting equation. And the sole proprietorship, take note, it is a sole trader. That is an incorporated entity na hindi na kailangan i-registered under the Securities and Exchange Commission dahil siya ay part ng Department of Trade and Industry. So what do you mean by a statement of financial position? A statement of financial position is also known as the balance sheet, right? So a balance sheet includes the amounts of the company's total assets, liabilities, and owner's equity, which in totality provides the condition of the company on a specific date. So when we say balance sheet, that is your total assets equivalent to your total liabilities plus owner's equity. What you own, that is your total assets. What you owe, that is your total liabilities. And your total equity is what you get. So remember that, na? The basic accounting equation, that is part of your financial position. Ang katayuan ng iyong negosyo. Kung siya pa ba ay, in terms of liquidity, kaya pa ba niyang bayaran ang kanyang mga obligations on the current period? O yung kanyang mga long-term obligations na kaya pang imit at isalba ng kanyang cash o ng kanyang assets. No? Tingnan natin. What do you mean by a current and non-current? So, dito tayo medyo nagkakaroon ng differentiation sa dalawa. No?
So current assets, that is assets can be realized, no? Collected or sold or used up 1 year after year end. So includes natin, no? Yung cash, your accounts receivable, your merchandise inventory, and your prepaid expense. When we say cash, that is in terms of money or its equivalent, no? So hindi lang cash yan. Meron pa tayo titawag na money order, may titawag pa tayo na cash equivalents, no? So petty cash, that is payroll fund. Okay, so mga cash sila. Yung deposit natin, that is demand deposit, is part of your cash, no? So part siya ng demand deposit. Okay? Or let's say sabihin natin payroll, no? Payroll fund, that is part of your current asset, that is under the classification of cash. Accounts receivable, mga pautang. So nagpautang ka kay customer A. So may matatanggap kang receivable in the future. So meron kang right to collect, no? And meron ding risk of uncertainty dito dahil nagpautang ka, hindi mo alam kung magbabayad sa'yo. Kaya kami tinatawag na allowance for doubtful accounts na magiging later on ano, magiging uncollected accounts expense or uncollectible accounts expense mo, no? Or uh, bad debts expense. Depende sa method na gagamitin mo, no? Okay. Merchandise inventory, that is your uh, product or being a resale, gawa na siya, ibebenta mo siya para kumita ka, no? That is for the current period. So, ano bang example ng merchandise inventory? Paninda mo, like supplies, ballpen, na tinitinda mo sa in the ordinary course of business. Yung pag sinabing ordinary course of business sa accounting, that is araw-araw mong ginagawa, no? Kaya nga siya ordinary course of business. Typical mo ginagawa sa araw-araw, no? Binebenta mo yung inventory. Kumikita ka naman doon. So, prepaid expenses, that is an asset also. But a prepaid expense, take note, that is an expense that is already paid in advance but not yet incurred. So, yun yung tatandaan nyo lagi. So, ibig sabihin, hindi pa nagagamit yung prepaid expense. Yung mga example natin, prepaid rent, prepaid insurance, yung mga tinatawag na prepaid taxes. Okay, so that is, binayaran mo in advance but hindi mo pa na-incurred, hindi mo pa nagagamit. So, part pa siya ng asset. Okay, current liabilities. Current liabilities that full due or tinatawag na paid, recognized as revenue, so within 1 year after year-end date. So, pag sabing current liabilities, that is your notes payable. That is part of the bank na ipinautang sa'yo, na babayaran mo in the short-term period. Accounts payable ng pautang si supplier sa'yo dahil good payer ka. So, ibig sabihin, meron kang babayarang utang in the current period, no? Accrued expenses. So, accrued expenses meaning that is an expense that is already incurred but not yet paid. Kapaligtaran siya ng prepaid expenses. Accrued expenses, ginamit mo na bago mo pa bayaran. Unearned income. Ito naman yung mga income na you already receive in advance but not yet earned. So, ibig sabihin, naka-receive ka na yan advance ng cash, parang down payment sa'yo ng tenant, pero hindi mo pa nare-render yung service na yun. Kaya, nag-advance payment lang siya. Naka-receive ka in advance. So, may liability ka pa doon sa yung tenant, no? Etc. So, current and non-current assets. Yung non-current assets naman class, no? Pag sabing current nga kanina, that is realized, no? Ang assets that is being realized or liabilities that is paid, that is pwede rin i-recognize as revenue. Or ito namang current assets, kapag katagalan, na-consume na o nagamit na, expense na siya. Okay, that is your current assets and current liabilities. Okay, non-current assets, that is assets that cannot be realized or collected, sold, used up. So mga example talaga natin dito ay PPA. So under PAS 16 or the Philippine Accounting Standards number 16, your property, plant, and equipment is composed of equipment, yung mga ginagamit sa pabrika, yan yung mga nagbibigay sa'yo ng
long-term economic benefits para makatulong sa production. Or else furniture, yung mga furniture na yan, yun yung mga upuan, lamesa, that is your furniture na ginagamit mo sa business, no? Na nagbibring sa iyo ng future economic benefits for the long run. Okay? Building, yun ang ginagamit mo para sa administrative purposes mo or pwedeng sa gagamitin mo siya sa production. So that is under the definition of PAS 16. Land, yung lupa plus. Ito yung bukod tanging non-current assets na hindi na-depreciate. Why? Because land is subject for appreciation. Tumataas ang value niya. Kaya kapag may lupa kayo, ibenta nyo sa mahal na halaga. So, depende, ipa-assess nyo muna, then ibenta nyo. But take note, dapat may land title tayo dahil covered yan ng ating land title law. No? Meron tayo tinatawag na ah, agrarian reform law or mga batas sa lupa na nagsisecure ng title. No? So that is part of your PPE, long-term investments. Yung mga long-term investments na yun yung mga sinking fund cash sa mga benefits mo, retirement benefits. So ini-invest mo doon para kumita naman, no, in the long run. That is your long-term investments. Intangible assets, yun yung mga assets na hindi mo nahawakan pero mayroong value sa company. So that is copyright. Yung copyright, yan yung mga nakikita nyo sa iPhone or sa mga libro na letter C na maliit doon. So that is your copyright. Pag sinabing trademark, that is para sa pangalan ng product like Apple. So hindi siya pwedeng gayahin dahil protected siya under the intellectual property code. No? Pati rin yung copyright. And then also we have the patent. Kapag inventor ka ng isang product, you must registered with the Intellectual Property Code of the Philippines. So that is under the non-current assets. Nagbibring din na future economics sa company. So may mga titawag silang legal life na according sa intellectual property law, yung patent ay tumatagal ng 20 years na protected under the law. Copyright, that is 50 years plus the lifetime of the author at the date of his death. No? Kapag namatay, Michael Jackson, automatic 50 years na, meron na siyang 50 years. Plus yung namatay siya, na 49 yung edad niya, 49 plus 50, that is 99 years niya mapapakinabangan ang kanyang copyright. So magiging asset sa part ng family niya yun. Okay? Yung trademark naman, that is 10 years ang protected by the law. No? Protected by the intellectual property law. Yun yung basis natin for the protection. No? Para hindi magaya ng ibang mga companies or entities na gustong pumirata sa iyong invention. No? So, we have the non-current liabilities. Naintindihan na to, yung non-current assets. So, PPE, long-term investments in intangible assets. No? Non-current liabilities. Non-current liabilities, that is, that do not fall due on the current basis. No? So, ibig sabihin, pag hindi within 1 year, yung kanyang term sa utang, ibig sabihin that is long-term liabilities or non-current liabilities. So, example natin, loans payable. So, automatic long-term yan. Minsan maabot ng 5 years yan o 10 years yan. Depende sa terms ng bangko. Mortgage payable, matagal talaga yan. So, umaabot ng 20 years kasi inuunti-unti mo yung payment mo dahil malaking halaga yan. No, that is a mortgage payable. Naintindihan na, class? So, that is non-current assets and non-current liabilities. So we have here the elements of the Statement of Financial Position or the SFP. So, titingnan natin, nadi-divide sa tatlo. No? We have assets, that is what you own. Liabilities, that is what you owe. And the owner's equity is what you get. So, that is your net profit, your ending capital. So, yung makukuha mong capital na i-contribute mo sa business itself because of the what? Entity concept theory according do sa ating FAB M1. No, babalikan mo yung accounting concepts ng FAB M1, that is under the concept of the accounting entity, no? So, yun yung kanyang basis. Okay. So, assets. Ano nga ba tong assets na to? So, assets, these are the resources with future benefits
future economic benefits that are within the control of the company. So sa madaling salita, mga economic resource siya na nagbibring na future economic benefits sa ating business. Example natin, cash, receivables, that is inventory, prepaid expenses, property, plant and equipment, and intangible assets na naipaliwanag ko naman kanina. No? So we have cash. So yung cash class, yan nga, yung sinasabi ko sa inyo, a money owned by the company, any medium of exchange that a bank will accept for deposit at face value. So yung face value yung mukha ng pera. That is, kung mukha ni Manuel Quezon, that is 20 pesos, automatic yun yung value niya. Or 5 piso mukha ni Andres Bonifacio, that is a face value. It includes coins, currency. Yung coins and currency, that is, nakahawakan yan. That is physical cash. Yung checks, money orders, and bank deposits, mostly mga paper yan. Pero cash pa rin sila. Okay, nako-convert siya. Nagiging cash siya, but sa bangko. So, through interchange sa bangko ang transactions. Okay? Ano pa? Notes receivable. Ito yung mga written pledge. Ito yung mga sinumpaan mo na babayaran mo. So, meron ka tinatawag na promissory note. So, a written pledge that the customer will pay. Si customer yung magbabayad sa'yo. Nangangako siya na babayaran yung fixed amount at a fixed date o certain date. Kasi according sa negotiable instruments law, mako-qualify mo lang siya as negotiable kapag meron kang written order doon sa iyong maker or meron kang unconditional promise to pay or titawag na payable at a certain period of time or may tinatawag ka pa diyang dapat yung date mo ay certain, no? And also address to the drawee. So yun yung qualifications natin to become negotiable doon sa ating promissory note, no? So it is evidenced by a promissory note. What else? Accounts receivable. Accounts receivable is claims against customers arising from sale of goods or services on credit, utang, no? Sa madaling sabi, utang mo doon sa seller. This account means receivable from customers. Okay. Yung customers mo, class, by the way, ulitin ko ulit yung kanina, customer mo yung may utang sa'yo dito. Kaya may matatanggap kang receivable in the future. So it is evidenced by sales invoices and delivery receipts. Yun yung mga binibigay sa inyong resibo that is part of your accounts receivable, yung mga OR natin. No? Yung mga goods natin na in-issue natin sa kanila, that is sales invoice, receivable natin sa kanila yun. So dapat itago nila yun. Okay. So inventories, these are assets that are held for sale in the ordinary course of business. Tinitinda mo sa araw-araw. So in the process of production for such sale, binebenta mo, nagpo-produce ka ng product from raw materials to finished goods inventory. So that is may process ng production. No? So yan mga work in process inventory. So we have in the form of materials or supplies, that is pwedeng raw materials, no? Or yung mga supplies na nagagamit mo na kukonsume within a current period, like papel, no? To be consumed in the production, process, or rendering of service. Yun yung ibig sabihin ng inventories, nabebenta sa madaling salita. Prepaid expenses, that is expenses paid for by the business in advance. So, paulit-ulit ko sasabihin sa inyo to, payable or the expenses that are paid in advance talaga siya, na binabayaran ng business. Tapos pag later on, kapag na-consume mo, na-expire na, magiging expenses na siya. From asset, magiging expense siya, no? Sa dulo ng adjusting entry mo. It is an asset because the business avoids having to pay cash in the future for a specific expense. So that is, yung asset mo, iniiwasan lang natin na magbayad siya ng cash in the future. Okay? Na minsan kasi may mga part kasi ng insurance, so lalo na yon, minsan hindi yan nire-remit na ni company para just in case magiging asset nila yon. So minsan depende yan sa terms and conditions ng insurance, no? Kasi medyo malawak-lawak din kasi ang mga scopes nun. This includes insurance and rent. So that is insurance and rent, yun yung mga
asset mo na recognize mo, magiging expenses siya kasi nagamit mo o na-consume mo na o na-use up mo na yung space mo. Okay, so we have the property, plant, and equipment. Ito yung mga tangible assets na nahawakan or for the use in the production or supply of goods or services. So yung mga land, lupa, building, mga gusali, machinery, makinarya, mga equipment like computer, furniture, fixtures, cabinet, upuan, motor vehicles, yung mga ginagamit sa service vehicle, and we have the equipment. So accumulated depreciation, ano to? Ginagamit natin na accumulated depreciation para magkaroon tayo ng i-allocate kasi natin using the systematic, rational, and rational allocation concept na based sa PAB-M1 natin, i-allocate natin yung cost ng ating mga building para bumaba ang presyo niya kada taon. So that is your accumulated depreciation. So magiging depreciation expense siya sa part ng inyong financial performance later on. No? So it is deducted from the cost of the related asset like equipment or buildings to obtain at book value. So after mong malis yung accumulated depreciation doon sa cost mo, magiging book value na siya. Yung book value, yun ang magre-retain doon sa iyong statement of financial position. No? So intangible assets, that is identifiable non-monetary assets without physical substance held for use in the production or supplies of goods or services, no, for rental to others or for administrative purposes. So include natin goodwill. Okay, yung goodwill kasi nakukuha yan sa mga connections. Kapag mas sikat ka, mas mahal ka. So that is, mahal yung halaga mo pag binili ka, mahal ka. Kasi nga, may goodwill ka, may pangalan ka na doon. Patents sa mga inventions, copyright sa mga libro, licenses, the franchise, mga prangkisa. So, trademarks, brand names, and subscription list. Yan ang mga example po natin ng intangible assets. We have liabilities. So, yun yung mga financial obligations na kinakailangan natin bayaran. So, example natin, payables, accrued expenses, unearned income, and long-term liabilities. We have accounts payable, yan yung kay supplier. Pinautang ka ni supplier kasi good payer ka. Okay, babayaran mo in the near future. The notes payable, that is reverse siya ng notes receivable. Ikaw naman yung nangutang sa bangko. So, may notes payable ka, may promissory note ka, nababayaran mo later on. No? Ikaw ang maker dito sa part na to. So, kanina ikaw yung pay, ngayon ikaw naman ang maker sa notes payable. So, we have accrued liabilities. Pag sabi accrued liabilities, that is, yun nga, sinasabi ko sa inyo, expenses that is already incurred but not yet paid. So, nagamit mo na like kuryente, utilities, interest, and taxes payable. So, unearned revenues, ito yung mga pinoprovide mo na services na sa future pa mag-i-start pero nag-advance payment na sila sa'yo. So, ibig sabihin, mayroon ka pang i-render na service in the future na kailangan matugunan para ma-convert into revenue at the end of the adjusting entry. No? So, dapat kumita ka dyan sa mga yan. Pero for now, nag-advance payment ka, utang mo pa yun sa kanila. We have mortgage payable. So, yung mortgage payable, yun yung mga pinaledge na mga nasa real estate, yung mga real asset. Yung mga real assets like mga building, hindi ka makabayad, mag-loan ka ng mortgage. So, pwede yun. Pero babayaran mo in the long run yun. That is mortgage payable. Bonds payable, that is, parang din siyang shares din, no, na certificate. Pero katunayan doon na execute mo na may utang ka din, no, na kailangan mo bayaran yung interest ng bonds payable. Depende yan sa, using the effective interest method na the nominal versus effective interest rate. Pagbabanggain mo, malalaman mo kung at premium ka or at discount ka. Titingnan mo doon kung kumita ka din ba talaga based doon sa pinautang niya. Kung bonds receivable, kung bonds payable naman, depende yan sa terms ninyo kung magkano yung uutangin mo at magkano babayaran mo within the long-term period. No? So, owner's equity, that is net assets. So, sa madaling salita, ito yung mga what you get mo. Ito yung mga dapat mo i-contribute. O later on, i-share mo naman yan sa mga empleyado mo.
pa mga bonus para meron naman silang halaga, maramdaman naman nila yung malasakit mo. So, ito yung mga original invested capital mo and additional investment, okay, na ginawa ni owner para sa business. So, para mag-increase din yan, dagdagan mo ng profit. Magkano ba yung kinita mo dun sa kabuuang operations? So, ayan, withdrawals class. Yung withdrawals naman yan yung mga withdrawals na binabangga mo against your capital. So, kapag hindi na kaya ng pera mo, wag withdraw ka sa business mo. I-withdraw mo yung certain cash para sa personal na pangangailangan mo. Pwede yun. So, ngayon, tapos na tayo ngayon sa ating discussion. So, we will now proceed to the activities, no? Kung may mga activities man na gagawin sa inyo ang mga teacher ninyo. So, I hope malaking tulong itong aking short-term vlog sa inyo para at least mas maintindihan ninyo yung essence ng ating accounting. Okay, from the top, sige nga, i-review nga natin yung napag-discussion na natin. So, pag sinabi ng accounting equation, that is assets equivalent to liabilities plus owner's equity. Pag sinabing sole proprietorship, that is unincorporated entity or sole trader. Pag sinabi namang cash, that is a medium of exchange or in the form of money, currency, or the deposits. Pag sinabing receivable, pautang, ikaw may makakatanggap ng collections in the future. Merchandise inventory, that is paninda. Itinitinda mo in the ordinary course of business. Okay, ano pa? We have prepaid expenses. So, yan yung mga expenses na binayaran mo in advance pero hindi mo pa nagagamit. Like prepaid insurance, prepaid rent. Okay, accounts payable. May utang ka kay supplier na babayaran mo in the near future. Notes payable. Yan yung mga pinautang sa ng bangko through promissory note. Okay, mga loans payable na pinautang din ng bangko or any financial institution para babayaran mo in the long run. Okay, mortgage payable, nag-loan ka sa pag-ibig para sa bahay mo. So that is your mortgage payable na babayaran mo in the long run. No? So, ano pa? We have the capital. So, wag mo kakalimutan ng capital. Part din yan ng iyong accounting equation. No? Yung mga property, plant, equipment mo, importante yan. Equipment, land, building, okay? Accumulated depreciation, that is contra asset na ibabawas mo sa cost mo para mag-arrive at book value. No? Mostly sa mga building yan, equipment, furnitures and fixtures, etc. na depreciable assets mo. And also, we have the unearned revenue, that is already received in advance but not yet earned. So, ibig sabihin, liability ka bang dapat ma-rendered mo in the future para ma-complete yung entire na kikitain mo. No? Okay, so I hope may nagets kayo sa naging topic ko. Again, once again, mag-aral mabuti dito sa topic na to dahil napaka-lawak nito. Okay? So, goodbye and God bless.